Nasa hot seat ngayon si SP Cheese Escudero dahil sa kanyang insertions umano sa 2025 budget. Saan nga ba nilaan ang mga siningit na pondo? Yan ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Tila na elbow ang education at health departments sa insertions sa 2025 national budget. Yan ang isa sa red flags na lumabas sa isang dokumentong nakalap ng Bilyonaryo News Channel tungkol sa di umano'y 142 billion peso budget insertions ni Senate President Cheese Escudero. Nakasaad kasi sa dokumentong mas marami pa ang multi-purpose buildings kesa mga school building. Wala rin halos additional funding sa sektor sa kabila ng urgent need na mas maayos na educational facility sa Pinas. Katunayan, ang sektor ng infrastruktura ang may pinakamalaking biyaya sa pondo base sa dokumento. Si Escudero ang di umano'y finance chair sa Bicameral Conference Committee at nag-insert ng mga proyektong ito sa final version ng national budget. Inaasahang mananatili siya sa kanyang liderato sa 20th Congress dahil yan sa Senate resolution na sign of support ng majority sa Senado. Sa dokumento, Bulacan ang tumanggap ng pinakamalaking pondo na 12.08 billion at may breakdown pa ng halos 3 bilyon sa flood control. 3 billion naman para sa mga kalsada, 3.6 billion sa buildings habang lagpas 2 bilyon sa street lights. Second honor naman ang Sorsogon na balwarte ni Escudero na tumanggap umano ng 9.13 billion habang tumanggap din ang Davao ng lagpas 7 billion. Hindi nakasaad sa kung syudad ba ito ng Davao o buong rehiyon. Karamihan sa line items, whole numbers ang nakasaad na pondo, hindi gaya ng exact costings sa ilang engineering plans. Halimbawa dyan ang road projects na nakasplit sa segments package A to E para tila makaiwas sa audit. Maging ang solar street lighting projects, equally funded ng 100 million pesos kada highway kahit magkakaiba sila ng sukat. Bukod sa kakulangan sa engineering details, lumitaw din ang lagpas 3 bilyong budget insertion ni Escudero on behalf of Senator Bongo. Doon talamak ang health centers, pero ang pinakamalaking allocation napunta sa provision ng motor vehicles na lagpas 1.8 billion. Matagal nang nagbabala ang ilang budget watchdogs tungkol sa insertion sa pondo. Katunayan, sa termino ni dating Senate President Franklin Drilon, pinatanggal niya ang nagmistulang pork barrel funds sa national budget dahil sa corruption issues at kakulangan nito sa transparency. But now, it's back at halos lahat ay nasa porma ng infrastructure projects. Ngayong bagyo season, kung saan araw ang bibilangin para humupa ang baha sa iba't ibang sulok ng bansa, mapapaisip ka na lang, where did our taxes go? Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag si Escudero tungkol dito. Para sa agenda, Hannah T, Bilyonaryo News Channel.